Lumabas sa pinakabagong traffic index ng Global Statistics website na ikalima na ang Pilipinas sa may pinakamalalang trapiko sa buong mundo. Balita natin ni Dano Tingkungko. Sa mga sanay na sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila, siguradong hindi na kayo nagugulat pag ganito ang salubong tuwing pasukan at uwian. Pero sa totoo lang, kumpara sa nakaraan, may pagbabago ba sa kalakaran ng ating lansangan? Mas grabe yung traffic kaysa last year. Paano mas grabe? Mas lalong humaba, mas lalong tumagal. Lalong lumala ang traffic. Siyempre, nababawasan yung ikot namin. Yung biyahe, imbes na makaikot ng 7, 5-6 na lang. From Pasay City to dito, sinusundo ko yung wife ko. Inaabot pa ako ng 2 oras. So, Dati ba? last year, hindi naman ganun laki. Ang tansya ng mga motorista hindi nalalayo sa traffic index ng Global Statistics website na Numbeo. Sa 2015 traffic index nito, panlima ang Pilipinas sa may pinakamalalang traffic sa buong mundo. At sa time expenditure index o dissatisfaction rating dahil sa matagal na panahon sa kalsada. Mas mataas ang ranggo ng bansa ngayon kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ibig sabihin lumala ang sitwasyon. Panlima rin ngayon taon ang bansa sa time index o panahong inilagi sa kalsada dahil sa traffic, 46.09 minutes average time. Pero kung titingnan sa parehong panahon noong nakaraang taon, lumiit pa nga ang bilang na ito dahil noong 2014 nasa 49.50 average minutes ang time index ng bansa. Nauna nang inihingi ng dispensa ng DOTC ang problema ng traffic sa Metro Manila. Lalo't ang sitwasyon nasa gitna ng kabi-kabilang infrastructure projects na may kontribusyon sa sitwasyon. Dati nang nababanggit ng mga urban planner na ang problema ng trapiko may uugat sa tila pagbibigay prioridad ng gobyerno sa mga sasakyan sa transportation policy nito imbes na sa mga commuter. First mode of transportation is walking. I think sa transportation policies natin dito, walking is not considered as a transport. Elsewhere in the world, pedestrian or walking, bicycle, then public transit. Meron din yung social effect, hindi lang economic eh. Imbis na yung oras mo, maibigay mo sa pamilya mo, matulungan mo yung anak mo sa homework niya, nasa kalye ka. Ang dapat daw, mas palakasin pa ang mass transport system. Pero matatagalan pa raw ito bago maramdaman. Sa ngayon, mahalaga munang maayos ang problema ng trapiko. Kaya inatasan ni Pangulong Noynoy Aquino ang PNP Highway Patrol Group na magmando ng trapiko sa Metro Manila kasama ang MMDA, LTO at LTFRB. Among the immediate action steps agreed upon were 1. Stricter enforcement of the bus lanes along EDSA, 2. Clearing of obstructions on EDSA and alternate routes, and 3. Continuing consultations with bus and public utility operators, truckers and port users, and other stakeholders. Pangunahing babantayan ng HPG ang 6 na choke point kabilang ang Balintawak, Cubao, Ortigas, Sho, Guadalupe at Taft. Mas mahigpit na ipapatupad ang batas trapiko kasama ang panguhuli sa kolorum. Isa raw ito sa mga pinakaagarang solusyon na nakikita ng pamahalaan. Paglilinaw ng palasyo, walang nangyaring sisihan sa kung nakaninong kamay ba lumala ang traffic. Lalo't kinikilala rin ng MMDA na makakatulong ang unified enforcement. Kinilala mismo din ng MMDA na kailangan kinakailangan talaga dito yung unified enforcement, no? At kinakailangan din naman yung effective presence. Sa kabila nito, sabi ng MMDA, hindi raw ibig sabihin nito agad ng luluwag ang daloy ng trapiko. Lalo't sa Metro Manila, nasa 2 milyon ang sasakyan at patuloy pang nadaragdagan. Hindi naman namatay na nga dyan kata-traffic dyan, di ba? Yung mga nasagasaan na, di ba? Palagay ko naman kung namatay ka sa pagpapatupad ng iyong trabaho, ay ginawa mo talaga yung trabaho mo. Dano Tingkungko, GMA News.